Abala sa dressing room si Samantha, kasama ang kanyang makeup artist, na walang kaabog-abog na pumasok ang kanyang kaibigan, /alalay na si Melanie. Samantha! Tawag nito sa kanya. Dagli niya ito nilingon at nakita niyang pawis na pawis ang kaibigan. Ano problema mo? Bakit ganyan ang ayos mo? Kunutan noon tanong ni Samantha. Tingnan mo, hindi ba't ang asawa mo yan? Sagot ni Melanie saka pinakita kay Samantha ang hawak nitong tablet. Seryoso mukhang binaling ni Samantha ang kanyang pansin doon at hindi na siya nagulat na makita ang kanyang asawa kasamang ibang babae. Nasaan sila? Tanong ni Samantha bago sinuoli ang tablet sa kaibigan. Nasa Greenland Hotel. Hindi nagsalita si Samantha at tumango na lang. Ano pa nga bang aasahan niya sa asawa niyang bilyonaryo na ubod din naman ng pagkababaero? Isa pa, hindi naman sila ikinasal dahil nagmamahalan sila. Kinasalan sila dahil sa kagustuhan ng kanilang mga magulang. Wala ka man lang bang gagawin? Naiinis sa tanong ni Melanie. May dapat ba akong gawin? Balik tanong ni Samantha. Asawa mo siya, may karapatan ka sa kanya. Asawa ko lang siya sa papel, walang pagmamahal kaya wala akong karapatang guluhin ang buhay niya. Malamig na sagot ni Samantha. Ay nako, ikaw ang bahala, basta kung ako ikaw, kahit arranged marriage lang yan, hindi ako papayag na ganitong ginagawa ng asawa ko. Susugurin ko sila ng babae at hihilahin ko sila palabas ng hotel na yun na walang saplot. Patuloy sa pagtatalak na wika ni Melanie. Naiiling naman tumitig sa salamin si Samantha. Kakapanood mo ng mga teleserye yan. Natatawa niya saad. Ewan ko ba sa'yo? Dapat kasi binibigyan niyo man lang ng chance sa pagiging mag-asawa niyo. Malay niyo, mahal niyo palang isa't isa, indinaya lang kayo pareho. Tumahimik ka nga dyan, ang mabuti pa mag-shopping tayo. Masayang sagot ni Samantha. Talaga? Dating gawi? Masaya rin sagot ni Melanie. Kasama ang kanyang kaibigan at makeup artist, nagpunta sila sa isang malaking mall. Samantha, hindi ba magagalit ang asawa mo na gagamitin na naman natin ang pera niya? Hindi, wala naman yung pakialam eh. Isa pa, dito lang ako makakabawi sa mga pambababae niya. Tama ka, sigurado ako ginagastusan din niyang babae niya. Hindi sumagot si Samantha. Tama ang kaibigan niya. Baka nga sobra pa ang pagiging galante ni Brian sa babae nito kesa sa kanya na asawa. Nagiwalay sila ng kaibigan at hinahanap ang kanika nilang gusto. Sa counter na nito, inabutan si Samantha. Huy girl, alam ko galit ka sa asawa mo pero hindi naman yata tama na bumili ka ng mga yan, hindi mo naman yan magagamit. Angal ni Melanie na makita mga items sa kinuha ni Samantha. Hindi naman kasi para sa akin yan. Para kanino? Sa mga kasama namin sa bahay. Simpleng sagot ni Samantha. Natigilan siya na makita ang dala ng kanyang makeup artist. Yan ang nakuha mo? Gulat na tanong ni Samantha na makita ang bag na dala nito. Opo, nakakahiya po kasi. Ay nako, wag kang mahiya. Sige na, kumuha ka pa doon. Utos ni Samantha. Nahihiya man ay sumunod pa rin sa kanya ang bading na si Ivan. Salamat ma'am, ang ganda at mamahali ng mga napili ko. Naku, kung hindi mo po ako nilibre, hindi ko mabibili ang mga to. Nasisiyang wika ni Ivan, ang kanyang makeup artist. Naku, wala yun. Huwag mo nang isipin yun. Ipag-pray na lang natin palagi na laging mahuli nitong BFF ko na may kasamang ibang mister niya para lagi tayo nakakapag-shopping ng libre. Tumatawang singit ni Melanie. Pabirong hinila ni Samantha ang buhok nito. Luka-luka ka talaga. Pero seryoso ha, hindi ba talaga magagalit si Brian? Baka pabayaran niya sa amin lahat to. Don't worry, mas malaki pa dito ang gastos natin nung nakaraan no. Bali wala naman ang sagot ni Samantha. Ma'am, nakahanda na po sa sasakyan. Nang nasa labas na sila ng mall at wika ng driver ni Samantha na si Mang Teban. Agad na nagpaalam sa kanya mga kasama si Samantha. Naglakad na siya palapit sa kanyang sasakyan habang nasa likuran niya ang kanyang bodyguard na ang mismong asawa ang nag-hire. Samantala, kunot noon na kinuha ni Brian ang kanyang cellphone nang marinig ang sunod-sunod na pagdating ng mga notification. Nahilot na lang niya ang kanyang sentido nang makitang galing ito sa mall kung saan nag-shopping ang asawa. Ma'am, nandito na po tayo.
Wika ng bodyguard sa kamarahan tinapik ang balikat ni Samantha. Dala ng pagod, hindi na niya namalayan nakatulog na siya. Dahan-dahan siya nagmulat ng mga mata. Bumaba naman ang bodyguard at pinagbuksan siya ng pinto. Isunod niyo sa akin ang mga pinamili ko. Bilin pa niya bago tuloy-tuloy na pumasok sa bahay. Umupo sa sala si Samantha at kumuha ng magazine. Agad naman siyang dinulutan ng inumin ng kasambahay. Wala pa bang amo niyo? Tanong ni Samantha. Wala pa po, ma'am. Sagot ng kasambahay. Marahan naman tumango si Samantha. Tawagin mo mga kasama mo, may ibibigay ako sa inyo. Agad naman tumalima ang babae para tawagin ng mga kasama. Maya-maya pa, nakapalibot na mga kasambahay kay Samantha. Here, pumili kayo ng gusto sa inyo. Para sa inyo lahat yan. Wika niya sa mga kasambahay at tinuro ang dala ng driver at ng bodyguard niya. Talaga po, ma'am. Maraming salamat po. Masayang wika ng mga ito. Habang masayang pumipili ng gamit ang 6 na katulong, si Samantha naman ay nasisiyahan, pinapanood ang mga ito. Ano nangyayari dito? Tanong ni Bryle. Napaigtad si Samantha na marinig ang malakas sa boses ng asawa na hindi niya namalayan nakapasok na pala. Oh, nandito ka na pala. Kumusta ang araw mo? Tanong pabalik ni Samantha na halata pa rin ang pagkagulat sa mukha. Ayos lang ako. Ano naman ang mga yan? Tanong ulit ni Bryle na masama ang tingin sa mga paper bags na nasa sahig. Pinag-shopping ko mga kasambahay. Wala naman sigurong masama doon, di ba? Nagtatrabaho sila na maayos para sa atin. Hindi sumagot si Bryle. Lalampasan na sana nito si Samantha pero humarang ang dalaga. Saan ka pupunta? Pagod ako. Gusto kong magpahinga. May kailangan ka pa ba? Wala naman, pero gusto sana kita makausap. Tungkol sana? Tanong ni Bryle, saka umupo sa upuang nasa tabi ni Samantha. Sinenyasan naman ni Samantha mga kasambahay na umalis na muna. Tungkol sa'yo, may nakapagsabi sa akin kanina na nasa Greenland Hotel ka, kasama ang babae mo. And so, mag-asawa na tayo. Bakit hindi natin subukan ayusin ang relasyon natin bilang mag-asawa? Kahit nahihiya sa kanyang sarili, ay mungkahi ni Samantha. Hanggang ngayon kasi ay palaisipan pa rin sa kanya ang sinabi ni Melanie kanina. Alam mo hindi ko magagawa yan. Bakit hindi? Dahil ba sa babae mo? Dahil hindi ko kaya mag-handle ng isang relasyon. Eh di ako. Ako mag-handle. Samantha, huwag mo nang pahirapan pa mga sarili natin. Kinasalan tayo dahil sa mga magulang natin. Hanggang doon lang yun. Eh bakit nga hindi natin subukan mahalin ng isa't isa? Pareho lang tayong masasaktan kapag ginawa natin yan. Eh paano kung dumating ang araw na ako naman ang ma-inlove sa iba? Wala sa sariling tanong ni Samantha. Paano kung may lalaking dumating sa buhay ko at iparamdam sa akin ng pagmamahal na hindi mo kayang ibigay? Dagdag pa niya. Hindi agad sumagot si Bryle at mabilis na iniwas ang tingin. Pero maya-maya ay muli itong tumingin kay Samantha na walang makikitang anumang emosyon sa mukha. Pwede mong gawin lahat ang gusto mo pero hindi ang mag-entertain ng ibang lalaki. Malamig ang boses sa sagot ni Bryle saka umalis. Naiwang naguguluhan si Samantha. Hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng asawa. Akala ni Samantha kahit papano ay mababawasan ang pambababae ni Bryle pero nagkamali siya. Dahil siya mismo nakakita na hinatid dito sa kanilang studio ang bagong modelo. Maganda ito at sexy, malakas ang dating at mas bata pa sa kanya na 5 taon. Mabigat ang kalooban na nilisan ni Samantha ang bintana kung saan natatanaw niyang naghahalikan ng dalawa. Good morning. Bati ng babae sa kanilang manager. Good morning to you, Eunice. Mabuti naman nakarating ka. Gusto kong ipakilala sa iyo si Samantha, ang sikat na model and designer hindi lang dito sa bansa, kundi maging sa ibang bansa. Masayang pakilala ng kanilang manager kay Samantha. Hello, Miss Samantha. I'm Eunice Calderon, a daughter of the owner of Calderon's Empire. Alam mo bang idol kita? And I hope someday maging katulad mo rin ako. Nakangiting wika ni Eunice. Oh, nice to meet you, Miss Calderon. By the way, I'm Samantha Bellarmino, wife of Bryle Bellarmino. May pagmamalaki sa tinig na pakilala ni Samantha.
Dagiling nawala ang ngiti sa labi ni Eunice at halos magkulay papel ang mukha dahil sa nerbiyos. Ang kanilang manager naman na kaibigan din ni Samantha ay nagulat sa kanyang ginawa. Sa loob kasi ng halos 1 taon bilang mag-asawa ng dalawa, ngayon lang nagpakilala si Samantha bilang asawa ni Brian. Oh, Samantha, I'm so happy na marinig sa iyong pangalan na yan. Masayang wika nito. Hindi sumagot si Samantha at nanatiling nakatingin kay Eunice. Nice to meet you, Samantha. By the way, CR muna ako ha. Nauutal na paalam ni Eunice saka nagmamadaling lumabas ng studio. Ano nangyari doon? Nagtatakang tanong ni Dylan habang nakasunod ang tingin kay Eunice. Siyang bagong laruan ni Brian. Malamig na wika ni Samantha bago tumingin sa labas ng bintana. You mean, kabit siya ng asawa mo? Ako dahi, masama ang mga bintang ha. Alam ko naman maganda sa Eunice pero nakita ko mismo na hinatid siya ni Brian ngayon dito at nagkiss pa sila. OMG! Sobrang landi talaga na lalaking yun. Pang ilang kabita ba niyang babaeng yan kung nagkataon? Naku, sarap putulan ng ari. Nanggigigil na bulala si Dylan. Siya naman dating ni Melanie, bit-bit ang mga kailangan ni Samantha. Oh, ano yung narinig kong may kabit? Sino may kabit? Taas ang kilay na usisa nito. Hindi sumagot si Samantha. Tahimik naman tumingin sa kanya si Dylan. Dahil doon, nabasa na ni Melanie ang kanilang pinag-uusapan. Hay nako, alam ko na yan. Si Brian ba may kabit? Nako, wala nang bago doon. Malakas sa wika ni Melanie, kaya agad itong sinaway ni Dylan. Ano ba kayo? Tumahimik na nga kayo. Mag-asawa lang kami sa papel, wala nang iba. Kaya normal lang ang ginagawa niya. Pagtatanggol ni Samantha sa asawa. Hay nako, hindi normal yun ah. Mag-asawa kayo kaya dapat ikaw lang babae sa buhay niya. Putak pa ni Melanie. Ngumiti na mapait si Samantha. Alam niyang kahit anong gawin niya, hindi mangyayari ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ng kanilang photoshoot, naghanda na para umuwi si Samantha. Kahit papano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang hindi na siya nilapitan ni Eunice, hindi rin niya ito masyado pa nakita dahil naging abala siya sa kanyang trabaho. Uuwi ka na? Tanong ni Dylan kay Samantha. Ngayon tapos na ang kanilang trabaho, magkaibigan na ulit ang trato nila sa isa't isa. Oo, tipid naman ang sagot ng babae. Uuwi ka na agad? Bulalas naman ni Melanie. Oo, bakit parang gulat na gulat ka? Ang aga pa oh, wala ka rin namang gagawin sa inyo. Mabuti pa, mag-bar muna tayo. Panghihikayat nito. Alam niyo naman na wala akong hilig sa ganyan. Sige na, sumama ka na, minsan lang naman eh. At saka para naman hindi boring ang buhay mo. Simula nang kinasal ka sa babaero mong asawa, abay hindi ka na namin nakasama lumabas ah. Patuloy na talak ni Melanie. Oo nga naman, hindi ka ba naboboring sa ganyang buhay? Trabaho, bahay, bahay, trabaho? Nakapamewang na susog naman ni Dylan. Ay nako, pinagtutulungan niyo pa ako eh. O sige na nga, sasama na ako. Sagot ni Samantha para matigil na ang dalawa. Yay! Sigaw ng dalawa habang pumapalakpak na ani mo bata. Ilang sandali pa ay nasa isang bar na magkakaibigan. Pinili nilang pumwesto ang mesa malapit sa dance floor dahil ang dance floor naman talaga ang habol ng kanyang mga kaibigan. Umorder sila ng alak at uminom. Medyo may tama na si Samantha na yayain siya ni Dylan at Melanie sa dance floor. Hataw dito, hataw doon. Sigaw dito, sigaw doon ang kanilang ginawa. Nang mga sandaling yun, pakiramdam ni Samantha ay nakalaya siya sa haulang kinalalagyan niya. Ang hindi niya alam, sa kabilang bahagi ng bar ay naroon si Brian at kanina pa nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Hey, what's wrong? Malanding tanong ni Eunice sa lalaki, saka pinulupot ang kanyang braso sa leg nito. Wala lang ako sa mood eh. Gusto mo na bang umuwi? Sa kondo ko muna tayo magstay. Bulong ni Eunice sa lalaki, saka pinaglandas ang daliri sa dibdib nito. Not now. May kailangan akong asikasuhin. Mariing sagot ni Brian. Naiinis na inikot ni Eunice ang mata at sinundan ng tingin ang tinitignan ni Brian. Mahigpit niyang kiniyom ang kanyang kamay nang makita si Samantha kasama ang kanilang manager at si Melanie habang nagpapalibutan ng mga lalaki.
Nandyan palang asawa mo. Hindi ko alam na maharot pala siya. Patutsyada ni Eunice. Huwag kang magsalita ng ganyan sa asawa ko. Galit ang sagot ni Brian. Asawa mo? Teka, ngayon ko lang narinig sa'yo yan ah. Nagsiselos ka ba dahil napapaligiran siya ng mga lalaki? Pangaasar pa nito. Nang hindi na nakapagtimpi, galit na hinarap ni Brian si Eunice. Umalis ka na at simula ngayon ayoko na makita ulit ang pagmumukha mo. Galit na sigaw ni Brian na agad humalo sa malakas na tugtog. Fine! Palaban sagot ni Eunice at nagdadabog ng tumalikod. Habang gumigiling si Samantha, isang matigas na kamay ang humawak sa kanyang braso. Nagulat siya at agad lumingon. Pero sa halip na matakot na makita madilim na mukha ni Brian, matamis pa siyang ngumiti dito. Oh, hi! Nandito ka rin pala. Hindi mo ba kasama yung side chick mo? Lasing ang boses na tanong niya dito, saka binuntutan ni iyon ng tawa. Umuwi na tayo. Seryosong wika ni Brian, saka hinila ang kamay ni Samantha. Pero mabilis ito yung binawi at matapang na sinalubong ang tingin ng asawa. Hindi pa ako uuwi. Nag-enjoy pa ako dito. Sagot ni Samantha at tangkang babalik sa pagsasayaw pero pinigilan siya ni Brian. Nakalimutan mo na bang usapan natin? Magiging mabuti kang asawa sa akin sa harap ng mga tao at hindi ka gagawa ng bagay na ikakahiya ko. Igting ang pangangwika ni Brian. Bakit? Masama bang mag-enjoy? Masama bang uminom kasama mga kaibigan ko? Ikaw nga hindi ko pinagbawalan kahit palagi mong kasamang kabit mo at hinahatid mo pa. Samantalang ako, kahit minsan hindi mo yung ginawa sa akin. Pwede ba, Samantha? Huwag mo na painitin ang ulo ko. Umalis ka na, hindi ako sasama sa'yo. Gusto ko pang uminom. Sagot ni Samantha at saka tinulak ang asawa. Let's go, guys! Tawag naman niya sa kanyang mga kaibigan. Bumalik sila sa kanilang pwesto at nagpatuloy sa pag-inom. Walang nagawa si Brian kundi pagmasdan ng asawa na ngayon ay nakadikit na sa manager nito. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman ng mga sandaling yun. Gusto niya magalit at magwala. Gusto niya sugurin ang dalawa at bugbugin ng manager nito. Ang iba pang lalaking kulang na lang ay hubaran ang kanyang asawa. Pero mahigpit niyang pinigilan ng kanyang sarili dahil ayaw niyang pagpiyastahan sila ng media. Hindi na uminom si Brian at hinintay na lang na malasing ang asawa. Kaya na makita niyang hindi na ito makagulapay at inalalayan na lang ng mga kaibigan nito, nilapitan niya mga ito at sapilitang kinuha si Samantha. Napatras naman si Dylan na makitang parang kakainin siya ng buo ni Bryla. Pagdating sa kanilang bahay, tinawag ni Bryla mga kasambahay at ipinasikaso niya si Samantha na ngayon ay walang humpay sa pagsusuka. Sa kanya hinarap ang bodyguard at driver nito. Paano kayo natakasan? Ang liit ang studio nila. Halos mapatid ng litid sa leeg na sigaw ni Brian. Malalim ng gabi pero lahat ng tauhan nila ay gising pa dahil sa paglalasing ni Samantha. Oh, pasensya na po sir. Hindi po talaga namin napansin na nakalabas na si ma'am kanina. Takot na paliwanag ng driver. Ikaw, anong ginawa mo? Bakit hinayaan mo siyang pumunta sa bar kasama ng Dylan na yon? Sorry po, sumaglit po kasi ako sa coffee shop. Nakayuko ang ulong sagot ni bodyguard. Coffee shop? Sa oras ng trabaho? Galit na sigaw ni Dylan. Natatakot na nagbaba ng tingin si Raul. Hintay mo lang ang kapalit mo dahil you are fired. Dagdag pa ni Brian. Sunubukan pang magpaliwanag ni Raul pero hindi na ito pinakinggan pa ni Brian. Kinabukasan, nagising si Samantha na mabigat ang pakiramdam at masakit ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang bumangon at tumambad sa kanya ang seryosong mukha ni Brian na nakaupo sa couch na nasa loob lang din ng kanyang silid. Kumain ka na para makainom ka ng gamot. Alam ko may hangover ka pa. Wika ni Brian. Dito ka natulog? Anong ginawa mo sa akin? Natataranta naman na tanong ni Samantha at agad sinisiyasat ang sariling katawan. Huwag kang OA. Ang mga kasambayan nagbihis at naglinis sa katawan mong puno na suka. At wala rin akong ginawa sa'yo. Tinulungan lang kita dahil hindi ka na magkagulapi kagabi sa sobrang kalasingan. Panenermo naman ni Bryla sa asawa. Bakit parang sinusumbatan mo ko? Hindi ko naman hinihingi sa'yo na tulungan ako Hindi kita sinusumbatan. Nagpapaliwanag lang ako dahil alam kong ibang iniisip mo. Sige na,
Ayusin mo na yung sarili mo para makakain ka na. I have to go. Paalam ni Brian gamit ang kalmado nitong boses. Okay, ingat. Salamat. Pagpahinga ka na lang muna. Siya nga pala, tinawagan ko na rin ang manager mo. Sinabi ko na sa kanya na hindi ka papasok ngayon. Sinabihan ko rin siyang huwag kang ayain kung saan. Hindi magandang tignan na lagi siya nakabuntot sa babaeng asawa na ng iba. Walang emosyon na wika pa ni Brian. Muntik nang masamid ang sariling laway si Samantha sa narinig. Nang makabawi, galit na hinarap niya ang lalaki. Bakit mo ginawa yun? Hindi mo ba alam na ngayon ang photoshoot namin para sa sikat na brand na inendorso ko? I don't care. Yan, ganyan. Wala ka naman kasi talagang pakialam sa akin. Kaya sana hindi mo na rin pinapakialaman ang trabaho ko. Nanlilisik ang mga matang wika ni Samantha. Kung talagang importante sa yung araw na to, edi sana hindi ka naglasing kagabi. Pakialam mo ba? Pinapakialaman ba kita sa pambababae mo? Nauubusan ng pasensya na sigaw ni Samantha. Bakit nga hindi mo ako pinapakailaman? Tanong ni Brian bago inilapit ang mukha sa mukha ng babae na nagdulot ng labis sa pagkailang kay Samantha. Simple lang, dahil hindi ako interesado sa'yo. Matapang niyang sagot, pero parang gusto niyang pagsisihan ng kanyang sinabi dahil nakita niyang saglit na pagdaan ng sakit sa mga mata ni Brian, pero agad din ito nakabawi at walang salitang tumalikod. Napapitlag pa si Samantha nang malakas na lumagabog ang pinto. Nang sumunod na araw, saka palang pumasok si Samantha. Nagulat pa siya nang naabutan si Dylan at Melanie na naghihintay sa kanya. Ano nangyari, girl? Bakit hindi ka pumasok kahapon? Usisa ni Melanie. Masamang pakiramdam ko. Simpleng sagot ni Samantha. Namimilog ang mga matang napatakip sa mukha si Melanie. Girl, huwag mo sabihin, isinuko mo na sa mister mong babaero ang bataan. Ha? Anong ha? Ano, may nangyari na ba sa inyo? Nakailang rounds kayo? Magkasunod na tanong ni Melanie. Hindi pa man nakakasagot si Samantha, ay sumingit si Dylan. Dax ba? Nakangisi at kinikilig ditong tanong. Hey, anong pinagsasasabi niyo? Bulala si Samantha na hindi makaget over sa mga tanong na binabato sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Di ba, kaya nga hindi ka pumasok kasi. Hindi na hinahayaan pa ni Samantha na matuloy ang iba pang sasabihin ni Melanie. Kung ano man ang iniisip niyo, nagkakamali kayo. Masama lang talagang pakiramdam ko kahapon dahil sa dami ng nainom natin, yun lang. Wala nangyari sa amin dalawa, okay? Ibig sabihin, wala pa rin? Dismayadong tanong ng dalawa. Wala pa rin, at mukhang malabong-malabo pa sa sabaw ng pusit na may mangyari sa amin. Hindi naman namin type ang isa't isa, no? Bakit naman? Alam niyo naman kung gaano ka babaero yun, di ba? Mamaya mahawa pa ako ng sakit. Natatawang biro ni Samantha. Ay, akala pa naman namin nabighani na siya sa beauty mo. Kaya talaga, mabuti pa magtrabaho na tayo. Pero teka, hindi ko alam kung ako lang ang nakapansin pero alam niyo bang nung isang gabi, simula sa bar, kitang-kita ko at nararamdaman ko nagsiselo sa akin si Brian. Ganun din sa mga lalaking umaaligid sa'yo. Talim na mga tingin niya parang gusto manakit. Pahayag naman ni Dylan. Ay nako, masanay ka na doon para naman talagang laging galit yun sa mundo. Pero hindi may mali talaga at saka kahapon nung tinawagan niya ako parang galit siya sa akin na parang bang may nagawa ako sa kanya malaking kasalanan. Talaga ba? Paninigurado ni Melanie. Oo nga, hindi naman ako gagawa ng kwento no. Hindi kaya, pambibiti ni Melanie. Hindi kaya ano? At tatatanong ni Dylan. Hindi kaya nagsiselo siya sa'yo? At totoong mahal na niya ang BFF natin? Kinikilig na sagot ni Melanie. Nagulat sa Samantha nang sabay tumili ang dalawa at kinikilig na nagtatalon. Ano ba kayo? Magsitigil nga kayo sa mga kahibangan niyo? Inisasaway niya sa mga ito. Pero what if totoo nga? Panghamon pa ni Dylan. Ay, ewan ko sa inyong dalawa. What if pagselosin natin siya? Kunyari, may relasyon kayong dalawa? Suwestyon ni Melanie na agad tinutulan ni Dylan. No way no, baka tsumbagin ako nun, sayang beauty ko. Naku, kung nakita nyo lang talaga siya sa bar, grabe. Bulala si Dylan na hindi na itago ang pagkabading. Sabay naman tumawa sina Melanie at Samantha na makitang kaduwagan ng kaibigan. Kung gusto niyo siyang pagselosin, may naiisip akong paraan.
Maya-maya ay saan ni Dylan. Ano naman yan, Aber? Tanong ni Melanie. Kararating lang nung pinsan ko from US at andito siya para magbakasyon. Gwapo siya tsaka macho. Lahat ng babae napapalingon talaga sa kanya. At naisip ko, bakit hindi natin siya gamitin para pagselosan si Bryle? Mungkahi ni Dylan. Paano? Nakangiting tanong ni Melanie. Dapat makakuha siya ng trabaho sa kanilang mag-asawa. Mas maganda nga siguro kung bodyguard para lagi silang magkasama. Paliwanag ni Dylan. Tama. Ano girl, game ka? Untag ni Melanie kay Samantha. May bodyguard na ako. Eh di sasantahin mo siya. Utos ni Melanie. Hindi ko magagawa yan. At saka si Bryle lang nag-hire doon. Kawawa din yung tao kung dahilan sa kulukuhan niyo ay mawawalan siya ng trabaho. Ay nako, napaka-KJ naman. Reklamo ni Melanie. Pag-isipan mo rin ang sinabi namin sa'yo ha. Ani ni Dylan. Habang pauwi sa kanilang bahay, laman ng isip ni Samantha ang napag-usapan nilang magkakaibigan. Bagaman nagdadalawang isip siya pero gusto pa rin niyang subukan para malaman niya kung ano ang tunay na nararamdaman ng kanyang asawa para sa kanya. Kahit pa nga sigurado naman siyang hindi ito magsiselos dahil wala naman itong pagmamahal sa kanya. Pagdating sa bahay, inalalayan siya ng kanyang bodyguard pababa ng sasakyan. Kapansin-pansin ang pagiging malumbay nito, ganun din ang kanyang driver. Walang salita namang pumasok sa loob si Samantha. Nagulat pa siya na naabutan nakaupo sa sala si Bryle na agad ngumiti at tumayo na makita siya. Ay, kumustang araw mo? Mahinahon at mababakas ang tuwa sa boses na tanong nito nang malapit kay Samantha. Maayos naman. Medyo nakakapagod pero okay lang. Good. Halika sa dining na tayo, ipinahanda ko ng mga paborito nating pagkain. Aya ni Bryle sa asawa, tsaka kinuha sa kamay ni Samantha ang dala nitong bag at ipinatong yun sa sofa. Kunotoon naman tumingin si Samantha sa lalaki. Anong meron? Tanong niya. Bahagyang tumawa si Bryle at hindi inaalis ang mata sa mukha ni Samantha. Nakalimutan mo na bang ngayong araw ang unang taon natin bilang mag-asawa? Natigilan si Samantha at nagbilang sa kanyang isip. Oo nga pala no. Pasensya na nawala sa isip ko. Anya. Ayos lang. Alam ko namang hindi special sa atin pareho ang araw na to. Pero bilang mag-asawa, gusto ko pa rin itong i-celebrate kung ayos lang sa'yo. Sagot ni Bryle. Okay lang naman sa akin. Kung ganun, happy first anniversary sa atin. Nasisiyang bati ni Bryle sa babae. Happy first anniversary din. Nahihiya naman sagot ni Samantha. Ngayon lang niya naranasan batiin ng ganun dahil no boyfriend naman siya since birth. So, let's go? Untag ni Bryle sa kanya. Tumango si Samantha at nagsimula ng humakbang pero hindi niya inaasahan na aalalayan siya ni Bryle patungo sa dining area. Upo ka. Alok ni Bryle kay Samantha matapos itong ipaghila ng upuan ng asawa. Napangiti pa si Samantha nang alalayan siya nitong umupo. Pakiramdam niya tuloy ay para siyang prinsesa ng pinagsisilbihan nito. Si Bryle na rin ang naglagay ng pagkain sa kanyang plato. May sakit ka ba? O baka naman nilalagnat ka? Nang hindi nakatiis ay tanong ni Samantha. Tumawa na malakas si Bryle bago sumagot na siya namang ikinisamangot ni Samantha. Bakit naman? Curious sa tanong ni Bryle. Kasi, ang bait-bait mo ngayon, parang ibang tao ang kasama ko. Pabirong sagot ni Samantha. Grabe ka naman. Siya nga pala, may regalo ako para sa'yo. Pasensya na kung simple lang to, hindi ko kasi alam kung ano mga gusto mo. Wika ni Bryle, bago nilabas ang isang kulay pulang kahon na hugis pahaba. Halos malaglag ang panga ni Samantha nang buksan ni Bryle ang kahon at tumambad sa kanya ang isang mamahaling kwintas na may diamond na pendant. Napakagatlabi si Samantha nang maalala ang presyo ng ganong kwintas na nakita niya sa isang sikat na jewelry store. Sana magustuhan mo. Wika pa ni Bryle na para ba nag-aalangan pa sa kanyang regalo. Ang mahal nito, hindi ka dapat nagsasayang ng pera para sa ganitong bagay. Don't say that. Asawa kita at deserve mo mga ganitong bagay. Pasensya na rin ko, ito lang ang naihanda ko. Sana, ikip mo pa rin to kahit ayaw mo. No, gusto ko siya. Ang ganda nga eh. Pero kahit naman wala, ayos lang sa akin. Ang mahal kasi nito.
Napakagatlabi na sagot ni Samantha. Kahit 1 taon na silang magkasama sa iisang bubong, hindi niya alam kung paano pakikitunguhan na maayos ang asawa dahil hindi naman sila gaano nag-uusap. Yeah, but worth it naman dahil sa'yo ko to binigay. Kahit na, pero salamat pa rin ah. Ang ganda. Nakangiting sagot ni Samantha. Habang pinagmamasdan ng alahas, hindi na nagtaka si Samantha kung bakit isang simpleng bagay lang ang tingin dito ni Bryle. Mayaman kasi ito at solong tagapagmana ng Bellarmino Incorporation. Dinampot ni Bryle ang alahas saka ito pumuwesto sa likuran ni Samantha. Iniangat nito ang buhok ng babae para ilagay sa kanyang leeg ang kwintas. Hindi naman napigilan ni Samantha ang pagdaloy ng mainit na bagay sa kanyang katawan nang malanghap ang lalaking amoy ni Bryle. Pagkatapos isuot ang kwintas kay Samantha, kinuha naman ni Bryle ang kamay ng asawa. Pumapayag na ako. Bigyan ng chance ang pagiging mag-asawa natin. Wika nito sa kalmadong tinig. Hindi agad nakapag-react sa Samantha. Ani mo musika sa kanyang pandinig ang sinabi ni Bryle. Sigurado ka na ba dyan? Hindi makapaniwala na tanong ni Samantha. Oo naman. Pero, paano mga babae mo? Kasi kung bibigyan mo ng chance ang pagiging mag-asawa natin, dapat willing kang iwasan sila. Of course, I will. Yun lang pala eh. Mayabang naman ang sagot ni Bryle. Muling natigilan si Samantha at hindi makapaniwala na ganung kadali niya napapayag ang asawa. Hindi mo ba sila minahal? O wala ka bang minahal man lang sa kanila? Tanong ni Samantha habang nilalaro ang kanyang pagkain gamit ang tinidor. Kuminga ng malalim si Bryle bago sumagot. Wala. Dahil pare-pareho lang silang perang habol sa akin. Hindi nagsalita si Samantha. Pilit niyang ibinaling ang kanyang atensyon sa pagkain habang inaarok ang senseridad sa sinabi ng asawa. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain nang biglang tumunog ang cellphone ni Bryle. Saglit lang yun sinuliapan ni Bryle at ni hindi inangat para sagutin ang tawag hanggang tumigil na ang caller. Pero maya-maya lang ay muli itong tumunog at hindi na nakatiis pa sa Samantha. Palihim niyang sinuliapan ng cellphone ng kanyang asawa. Pero sana'y hindi na lang niya ginawa dahil pakiramdam niya ay tinusok ng matalim na bagay ang kanyang puso nang mabasa ang pangalan ng caller, Baby. Bakit hindi mo sagutin? Malamig ang boses na wika ni Samantha. Nagtataka nang humarap si Bryle sa asawa. Sigurado ka? Oo naman. Wala naman sigurong masama kung sasagutin mo ang tawag, hindi ba? Sagot ni Samantha bago nagbaba ng tingin. Dinampot naman ni Bryle ang kanyang cellphone para sagutin ang tawag. Pinilit makiramdam ni Samantha pero wala siyang ibang narinig na sinabi ni Bryle sa kausap, kundi ang katagang, "Okay, I will be there." Hanggang binabana nito ang cellphone. Tuluyan ang nawala ng ganang kumain si Samantha. Ang buong akala pa naman niya, ngayong gabi na simula, na magiging maayos ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Pero mukhang nagkamali siya. Pagkatapos kumain, lumabas agad sa dining area si Bryle. Si Samantha naman ay nagpaiwan pa sa kusina at tumulong sa pagliligpit ng kanilang pinagkainan. Nang pumunta siya sa sala, sakto naman pababa ng hagdan si Bryle. Nakapagpalit na rin ito ng kasuotan. Aalis ka? Tanong ni Samantha na makita nakabihis ang asawa. Oo, don't worry. Babalik ako agad. Sagot ni Bryle. Saka mabilis na humalik sa pisngi ni Samantha. Hindi na nagkomento pa si Samantha at nagsimula na siya magtanong sa kanyang isip. Saan kaya siya pupunta? Gabi na. Ganun ba ka-importante sa kanyang tumawag kanina para puntahan niya agad? Mariin pumikit si Samantha na mag-flashback sa kanyang isip at nakita niya noong nakaraan kung saan hinatid ni Bryle si Eunice at hinalikan. Sa kabila ng kanyang pagkabalisa, matsigang naghintay si Samantha sa pag-uwi ng kanyang asawa. Pero inabot na siya ng umaga ay wala pa rin ito. Sinungaling. Napakasinungaling mo. Naiiyak na sama ng loob na wika niya sa sarili. Kinabukasan, hindi na magawang pumasok ni Samantha sa trabaho dahil nangingitim ang kanyang eyebags. Nahihilo rin siya sa antok. Agad naman siyang tinawagan ng kanyang mga kaibigan para alamin ang kanyang dahilan ng pagliban.
nagsimula na rin ang mga itong tuksoin siya na makita nangingitim niyang mga mata at haggard na itsura. Kaya naman para huminto ng dalawa, inamin niya dito ang nangyari. Na-disappoint ang mga ito at muling iginiit ang kanilang plano na pagselosin si Brian. Lumipas sa mga araw at wala pa rin si Brian at dahil naiinis na si Samantha dito, kaya sinang-ayunan na niya ang kabaliwan ni Melanie at Dylan. Nalaman niya mula sa kanyang driver na tatanggalin ni Brian sa trabaho ang kanyang bodyguard kaya inunahan niya ito. Tinulungan niya ang kanyang bodyguard na makahanap ng bagong trabaho at saka niya hinar ang pinsan ni Dylan. Tama nga ang kaibigan niya dahil guwapo at matipuno ang pangangatawan nito. Yung tipong napapalingon ng mga babae kapag dumadaan ito. Samantala, mula sa isang linggong out of the country trip, excited na umuwi si Brian. Gusto niyang sorpresahin si Samantha. Marami din siyang dalang pasalubong para dito. Pero pagdating niya sa kanilang bahay, napakunot noo si Brian nang marinig ang ingay na nanggagaling sa pool area. Agad ding kinain ng panibugho ang kanyang puso nang makitang isang lalaki na nakabuntot sa kanyang asawa. Guwapo ito at matikas ang katawan. Hindi rin maitatanggi ang karisma nitong taglay. Naroon din ang dalawa pang kaibigan ni Samantha at naghaharutan. Lalo pa nagalit ang mga bagang ni Brian na makitang ang mismong bodyguard ni Samantha ang nagpahid ng sunblock lotion sa likod nito. Habang kilig na kilig naman ang mga kaibigan nito. Nang hindi na nakatiis, galit siya lumapit sa mga ito at hinablot ang bote ng lotion. "Don't you dare to touch my wife! Get off!" Hindi nakapagpigil ng galit na sigaw ni Brian. Agad namang umatras si Menard para bigyan daan ng asawa ng kanyang amo. Pakiramdam ni Samantha ay nag-init ang kanyang buong katawan nang lumapat sa kanyang likod ang malambot na palad ni Brian. Habang ang kanyang mga kaibigan naman ay kinikilig sa isang sulok. Nang hindi na niya makayanan ng sensasyong dulot na ginagawa ni Brian, tatayo na sana siya pero pinigilan siya nito. Stay still. Ako na magpapahid sa'yo ng lotion. Naiirita ang utos si Brian. Parang mga bulati na nag-appear naman sina Melanie at Dylan. Tama na, okay na ako. Naiilang na sagot ni Samantha. Hindi pa ako nalalagyan, oh. Bakit ba pakiramdam ko ayaw mo sa akin? Samantalang kanina sa lalaki yun, kampante ka. Maghimig na halos na selos sa wika ni Brian. Hindi naman sa ganun. Okay na nga kasi. Wika naman ni Samantha. Hindi sumagot si Brian at nagpatuloy lang sa ginagawa. Sabi ko na nga ba tamang hinala ko. Bulong ni Dylan, agad naman itong siniko ni Melanie. Tumahimik ka kung ayaw mo sa atin mabaling ang galit niya. Ang OA mo naman, masaya lang ako. Gusto mo bang ipasara niya ang modeling agency mo? O kaya lunurin niya tayo dito? Pananakot ni Melanie. Ikaw talaga kung ano-ano na lang pumapasok sa kokote mo. Tumahimik ka na nga lang, baka marinig ka pa. Takot ka naman pala Natatawang komento ni Melanie. Nang matapos sa paglalagay ng lotion si Brian, umupo si Samantha paharap sa asawa. Bakit ngayon ka lang umuwi? Your sounds like a jealous wife. Nakangising sagot ni Brian, tsaka bahagyang pinisilang ilong ng babae. Excuse me, bakit naman ako magseselos? Nagtatanong lang ako dahil kahit paano mag-asawa pa rin tayo. Kaya dapat alam ko kung saan ka pupunta. Paano kung hanapin ka sa akin ng parents mo? Anong isasagot ko sa kanila? Gusto mo bang malaman nila na hanggang ngayon stranger pa rin ang turing natin sa isa't isa? Sorry nagkaroon kasi ako ng biglaang out-of-town business trip. Nakalimutan ko sabihin sa'yo nung anniversary natin dahil akala ko pwede ko pa yung i-cancel. Bakit hindi ka man lang tumawag para naman alam ko? Lalo lang kitang namimiss ko, naririnig kong boses mo. Pinilit ni Samantha ang pigilan ng kilig na nararamdaman. Paasa kasi. Bulong niya sa kawalan. What did you say? Kunot noon tanong ni Brian. Wala Sige na, maliligo na muna ako. Paalam ni Samantha at nagmamadali ng tumayo. Wait, sino nga pa rin lalaking kanina pa nakabuntot sa'yo? Tanong ni Brian sa kanginusong kinaroroonan ni Menard. Si Menard, bago kong bodyguard. Proud na sagot ni Samantha habang nakatingin din sa lalaki. New bodyguard? Bakit ka nag-hire ng bodyguard ang hindi ko alam? Di ba sinabi ko sa'yo na akong kukuha ng bodyguard mo? Galit na sermon ni Brian sa asawa. Well,
Nalaman ko kasi na tatanggalin mo na sa trabaho si Kuya Raul, kaya inagapan ko na. At para hindi ka na maabala, ako na rin ang humanap ng kapalit niya. At saan mo naman nakuha yan? Duman lang ba yan sa screening ng agency? Di imambagang na tingin ni Brian. Hindi, pero sanay naman siya sa ganyan trabaho. Isa pa, well-recommended siya ng friend ko. Sinong friend ang nag-recommend sa kanya? Madilim ang mukhang tanong ni Brian. Saka sinuliya pa ng dalawang kaibigan ni Samantha na ngayon ay nagtatampisaw na sa swimming pool. Hula siya dito. Friend ko siya noong college, nagkita lang kami noong nakaraan at nirecommend niya sa akin si Menard. Pagsisinungaling pa ni Samantha. At para makaiwas sa iba pang katanungan ng kanyang asawa, mabilis siyang tumakbo palapit sa swimming pool at tumalon. Naiwan namang nagingit-ngit ang kalooban ni Brian. Ayaw niyang may ibang lalaki na lumalapit sa kanyang asawa. Hindi makapaniwala ang tatlong magkaibigan na makitang hindi pa rin umaalis si Brian. At matyaga nakaupo sa pwesto nito kanina. Nanibago naman si Samantha sa ikinikilos ng asawa. Anong ginagawa niya? Tanong ni Melanie. Hindi ko alam. Hindi naman yung dati nagtatagal dito. Minsan nga lang din yan kumain at hindi niya ginagawa magtambay dito sa pool area. Hindi kaya effective ang plano natin? Masayang tanong ni Melanie. Masaya namang pumalakpak si Dylan. Oo nga no, grabe siya makatingin kay Menard, parang gusto niyang lunukin ng buo. Tumigil nga kayo. At pwede ba wag muna kayong magsaya dahil hindi natin alam ang takbo ng isip ng isang yan? Saway ni Samantha sa mga ito. Pare-pareho silang natigilan na makitang sa kanila na nakatingin si Brian. Dagli silang naglayo at kanya-kanyang lublob sa tubig. Nang dumating ang kasambahay na may dalang pagkain, umahon na sa swimming pool si Samantha. Agad namang inihanda ng kasambahay ang towel ng babae pero inagaw yun ni Brian. Galit itong binalingan si Menard na makita nakatingin ito kay Samantha. Stop staring at her. Maotoridad na utos si Brian. Okay po, pasensya na po sir. Hindi sumagot si Brian. Galit na nilampasan niya si Menard sa kanilapitan si Samantha. Here, umahon ka na't kumain. Pagkatapos, pauwi mo na rin ang mga kaibigan mo dahil may pupuntahan pa tayo. Masungit na utos si Brian sa asawa. Nahihiyang nilingon ni Samantha ang kanyang mga kaibigan pero napangiti na lang siya na makitang kinikilig na nakangiti ito sa kanila. Sige na girl, gora na. Alis na rin kami agad para naman masolo ka na ni Mr. Bellarmino. Nakangising wika ni Melanie. Oo nga naman, para magkaroon na rin kayo ng time to each other. Susog naman ni Dylan. Cute talaga. Sige na, mag-ingat kayo ha. Pagkatapos kunin ang kani-kanilang mga gamit, umalis na nga ang dalawa. Nasundan na lang ng tingin ni Samantha ang mga ito pero maya-maya ay bumalik si Melanie. May nakalimutan ka? Tanong ni Samantha. Wala naman, pero sasabihin ko lang sa'yo na ingatan mo si Pogi ha. Huwag mong pagurin, napaka-pogi pa naman yan. Sayang naman kung mapapagod, di ba? Malambing at mapungay ang mga matang bili ni Melanie. Baliw ka talaga, umuwi ka na nga. Kunuway na iinis sa sagot ni Samantha, pero ang totoo ay alam niya kung bakit iyon ginagawa ng kaibigan. Napangiti pa si Samantha na makitang biglang pag-asim na mukha ni Brian. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Inis sa tanong ni Brian. Wala naman. May naalala lang ako. Palusot ni Samantha at agad nang binawi ang tingin kay Melanie. Bilisan mo na dyan, kumain na tayo. Naiinis pa rin na wika ni Brian. Hindi ka pa kumakain? Hindi makapaniwala na tanong ni Samantha. Hindi pa. Hindi na rin ako nakapag-dinner kagabi. Mula airport dito na ako dumiretso para makita ka. Sagot ni Brian. Hindi naman mawari ni Samantha kung ano ang mararamdaman sa sinabi ng asawa. Okay, tara, kain na tayo. Wika ni Samantha at nauna nang dumulog sa mesa. Kumuha siya ng plato at nilagyan ng pagkain. Pagkatapos ay binuhatan niya ito para dalhin kay Menard. Pero pinigilan siya ni Brian. Saan mo dadalhin yan? Nakasimangot itong tanong. Kay Menard, hindi pa yata siya kumakain eh. Ibalik mo yan. Kakain yun kung gusto niya. Masungit na utos si Brian. Bakit ba sungit mo sa mga tauhan mo? Naiinis na tanong ni Samantha. Hindi agad sumagot si Brian na mas lalo pang dumilim ang mukha. Masama ang loob na ibinaba ni Samantha ang plato sa mesa. Ikaw, bakit kailangan mo pang asikasuhin ang bodyguard mo? Bodyguard mo lang siya, di ba?
Tapos dadala mo pa siya ng pagkain. Ganyan ba kayo habang wala ako? Nanunukat ang tingin na tanong ni Bryla. Ano bang klaseng isip meron ka? Nagtatrabaho sila sa atin. Bago pa lang siya kaya baka nahihiya pa siya. Wala naman siguro masama kung magbalasakit ako sa kanya, di ba? Ginagawa naman niya na maayos ang trabaho niya dito. Paano mo nasabing ginagawa niya na maayos ang trabaho niya? Bago pa lang siya, di ba? Ano, close kayo agad? Tanong ni Bryla na lalong nag-init ang ulo. Nauubusan ng pasensya na nilamuko si Samantha ang sariling palad sa kanyang mukha, saka diretsong tumingin sa asawa. Bakit ang sungit mo? Ganito rin naman ako noon kay Kuya Raul ah. Galit na wika ni Samantha. Iba si Raul at iba rin ang Maynard na yan. Pinagkaiba, pareho natin silang tauhan, mabait at ginampanan na maayos ang kanilang trabaho. Basta, hindi ko gusto ng lalaking yan. Kapag nag-update sa akin ng security agency na kausap ko para mismo, paalisin ko yan dito. Tuluyan ang nagalit sa Samantha at hindi napigilan ng sariling magtaas ng boses. Katulad ng ginawa mo kay Kuya Raul, basta mo nilang siya tinanggal sa trabaho na walang maayos na dahilan. Hindi mo malang iniisip na may pamilya siyang binubuhay. Namumula sa galit na saad ni Samantha. Kung talagang mahal niya ang trabaho niya at iniisip niya ang pamilya niya, hindi sana ginagawa niya na maayos ang trabaho niya. Kalmadong sagot ni Bryla. Bakit? Sa tingin mo ba hindi niya ginagawa ng maayos ang trabaho niya? Nakakukulangan ka pa rin sa ginagawa niya? Galit na tanong ni Samantha. Oo, dahil kung maayos siya magtrabaho, hindi mo sana siya natakasan para maglasing sa bar kasama mga haliparot mong kaibigan. Mataas na rin ang boses sa sagot ni Bryla. Napahinto naman si Samantha na maaalala kung paano niya tinakasan ng kanyang driver at bodyguard para sumama kina Melanie. Dahil lang doon, kailangan mo na siyang tanggalin sa trabaho? Naiinis sa tanong niya. Oo, dahil ayoko na maulit pa yon. Ang sama mo. Ang sama-sama mo. Naiiyak na sa galit na sambit ni Samantha. Hindi niya akalain na dahil sa isang gabing kasiyahan ay may isang taong nawala ng hanap buhay. Natigilan naman si Bryla na makita mga luhang naglanda sa pisngi ni Samantha. Dumaan na mahabang katahimikan sa pagitan nila at walang ibang maririnig kundi ang mga impit na pag-iyak ni Samantha. Nang hindi na nakatiis si Bryla, huminga siya ng malalim tsaka lumapit sa asawa. I'm sorry. Hindi ko alam na ganyan ang magiging reaksyon mo. Galit na nag-angat ang mukha si Samantha at matalim na tumingin sa asawa. Oo nga pala. Kailan mo ba inisip ang nararamdaman ko? Palagi naman sarili mo lang iniisip mo. Sorry na. Tara na, kain na tayo. Mahinahong wika ni Bryla na makitang kalmado na ang babae. Siya na rin ang naglagay ng pagkain sa plato nito. Maya-maya pa, tahimik nang kumain ang dalawa. Kahit anong gawin ni Bryla para may pag-usapan sila ni Samantha, ay nanatili itong tahimik at pinila magsalita. Nang matapos kumain, walang paalam nang umalis si Samantha at umakyat sa kanyang silid. Nagbanlaw siya ng katawan at nagbihis. Isang simpleng bestida ang kanyang sinuot na bumagay sa kanyang balingkinitang katawan. Naglagay din siya ng konting makeup sa mukha saka bumaba. Napanganga naman si Bryla na makita ang asawa. Lalapitan sana niya ito pero mabilis itong umiwas at dumiretso sa driver nitong si Mang Teban. Mang Teban, pakihanda po ng sasakyan, may lakad tayo. Utos si Samantha sa matanda pero hindi ito kumilos. Mang Teban, narinig niyo po ba ako? Tanong ni Samantha, hinarap naman ni Bryla ang babae. Sa akin ka sasabay, Samantha. Seryosong wika ni Bryla. Nagtataka nilingon ni Samantha ang asawa na ngayon ay nakapamulsa sa kanyang likuran. May driver at bodyguard ako. Hindi ko kailangan sumabay sa'yo. Mataray na sagot ni Samantha. Pinag-off ko sila para makapagpahinga naman sila. Kaya sa akin ka nasasabay. Sagot ni Bryla bago kinuha ang kamay ni Samantha at iginiya ito sa kanyang sasakyan. Magkatabi silang umupo sa passenger seat at ang personal driver ni Bryla ang nagmamaneho ng sasakyan. Ano nakain mo? Bakit biglang bumait sa kanila? Nang hindi na nakatiis ay tanong ni Samantha. Gusto ko lang bumawi sa'yo. Hindi mo kailangang bumawi sa akin. Sa kanila ka dapat bumawi. Nakaingos na sagot ni Samantha. Sa'yo rin. Alam ko, napasama akong loob mo. Hindi sumagot si Samantha at tahimik na ipinikit ang kanyang mga mata. Nang magmulat siya ng mga mata,
ay nasa tapat na sila ng isang resort sa Batangas. Anong ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong ni Samantha. Magbakasyon muna tayo, kahit ilang araw lang. Sagot ni Brian. Bakasyon ilang araw? Bakit hindi mo sinabi para nakapagbaon ako ng mga damit? Nag-hysterical na wika ni Samantha. Hindi na kailangan dahil may mga gamit ka na sa loob. Paano? Nakaarko ang kilay na tanong ni Samantha. Pagkatapos magawa tong resort, namili na rin ako ng mga gamit natin, kaya nakaredy na lahat. Tayo tong resort? Namamanghan tanong ni Samantha. At saka muling iginala ang tingin sa paligid. Mukha ngang bago pa lang ang resort at halatang pinagkakagastusan ng husto. Sa atin, dito sana kita dadali nung anniversary natin kaso gawal ako sa oras. Bakit nga pala hindi ka man na nagpaalam sa akin bago ka umalis? May tampo sa tinig na tanong ni Samantha. Ayoko sanang ituloy ang flight ko. Hindi ko rin nasabi sa'yo dahil sinubukan ko pang magpaalam kay Dad na hindi ako sasama. Kaso hindi siya pumayag, kaya chase ako. Paliwanag ni Brian. Lakas loob na hinarap ni Samantha si Brian at nakipagtitigan dito sa mata. Sino yung baby na tumawag sa'yo nun? Tanong ni Samantha na nagdadalawang isip pa rin kung paniniwalaan ba ang lalaki. Si baby, sekretary ni Dad. Kumakamot sa batok na sagot ni Brian. Secretary? Baby ang pangalan niya? Yes, but don't worry, lalaki siya. Alam ko naman iisipin mo na naman babae ko siya. Bakit? Hindi ba? Hindi. Di ba sinabi ko naman sa'yo na magbabago na ako at seryoso din ako sa sinabi ko na bibigyan ko ng chance ang kasal natin. Ibig sabihin ba, seryoso ka talaga na magsimula tayo ulit bilang mag-asawa? Hindi makapaniwala na tanong ni Samantha. Oo, totoo yun and I will work on that. Kaya rin ba nandito tayo ngayon? Dahil gusto ko mas makilala pa natin ang isa't isa. Hindi nakasagot si Samantha. Pakiramdam niya ay unti-unti nang natutunaw sa saya ang kanyang puso. Masaya siyang sumama kay Brian papasok sa resort nang igiya siya nito doon. Ang ganda naman dito. Nasisiyang komento ni Samantha. Nagustuhan mo ba? Masuyong tanong ni Brian at mula sa likuran ay niyakap nito si Samantha na ikinakislot naman ng babae. Oo, ang ganda at ang sarap ng hangin. Maliwalas din ang paligid. Nakaka-relax kapag ganito makikita mo araw-araw. Malayo sa gulot sa maingay na lungsod. Masayang komento ni Samantha. Hindi sumagot si Brian. Sa halip, ipinatong nito ang sariling baba sa balikat ng asawa habang bahagyang sumasayaw ang katawan. Pwede mo rin tong parentahan para may extra income ka. Dagdag pa ni Samantha. No, it's exclusively for us. Dito magiging bakasyon na natin. Kasama mga magiging anak natin. Anak? Gulat na bulala si Samantha. Yes. Ayaw mo ba? Namumula ang mukha at walang makukuhan salita si Samantha. Natatawang kinabig ni Brian ang ulo ni Samantha at dinala sa kanyang dibdib. Handa ako maghintay hanggang mahanap mo sa puso mo ang puwang para sa akin. Bulong ni Brian sa tenga ni Samantha. Nang sumapit ang hapunan, isang candlelight dinner ang ipinahanda ni Brian para sa kanila. Kain na tayo. Ang ganda naman ng setup. Hindi ka na sana nag-abala pa. Hindi abala sa akin ang pasayahin ka dahil simula ngayon, gagawin ko lahat para mapaibig ka. Sagot ni Brian, sabay kindat. Dahil sa ginawa nito, biglang nag-init ang magkabilang pisngi ni Samantha. Seryoso ka ba talaga? Tanong ni Samantha dahil hanggang ngayon, parang nanagini pa rin siya. Mula sa pagiging mabait at maalaga ni Brian, tapos sa mga effort na ginagawa nito. Kung panaginip lang ang lahat ng ito, ayaw na niyang magising pa. Oo naman, gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. Paano ang mga hindi pa man natapos ni Samantha ang sasabihin ay pinutol na yun ni Brian. Huwag mo silang isipin dahil inalis ko na sila sa buhay ko bago ko pa sabihin sa'yo na ayusin natin ang marriage life natin. At simula ngayon, gusto ko tayong dalawa na lang palagi. Lihim naman na nagdiwang ang puso ni Samantha sa narinig. Talaga? Kung ganun, kahit nag-aalinlangan pa rin ako, susubukan ko magtiwala sa'yo. Salamat, Sam. Pangako hindi kita sasaktan. Sorry kung ngayon ko lang napag-isipan ng lahat. Ang totoo niyan, naiinis ako sa'yo noon dahil hindi ka man lang pumalag sa gusto ko ng mga magulang natin na ipakasal tayo.
Kuwento ni Brian. Napayuko naman si Samantha. Paano nga ba siya papalag kung siya naman ay yun din ang gusto? Sino ba namang babae ang tatangging makasal sa lalaking katulad ni Brian? Yung ba dahilan kaya nagpapalit-palit ka ng babae? Yes, dahil nahanap ko sa kanilang katulad mo pero wala eh. Nag-iisa ka lang dito sa puso ko at walang sino man makakapantay sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan tanong ni Samantha. Matagal na kitang gusto. Bala ko na sana manligaw sa'yo pero nakailam ng mga magulang natin. At ayoko sa idea na nagpakasal tayo dahil lang sa arranged marriage. Gusto ko sana ikasal ka sa akin dahil yun ang gusto natin pareho. Kung hindi nila tayo pinakasal, ganito kaya tayo ngayon? Masaya't magkasundo? Wala sa sariling tanong ni Samantha. Siguro masigit pa. Dahil noon pa man, handa na akong gawin ng lahat. Mapalapit lang sa'yo. Hindi nakasagot si Samantha. Bigla siya nakaramdam ng panghihinayang para sa kanilang dalawa. Siguro, naliligaw pa rin ako sa'yo ngayon. Pwede rin tayo na. Dagdag pa ni Brian. Pwede ka pa rin namang maligaw sa akin na. Hindi ko kasi naranasan ng maligawan dahil ayaw nila mom. Tapos nung pwede nang pinakasalan nila ako sa'yo. Malungkot na sagot ni Samantha. Huwag ka na malungkot dahil gagawin ko naman talaga yan. At natutuwa ako dahil ako ang nag-iisang lalaki sa buhay mo. Hindi nakapalag si Samantha na iyakapin siya ni Brian. Matapos ang gabing yon, naging masaya at nagpalitan ng pangarap ang dalawa para sa pamilyang gusto nilang mabuo. Kinabukasan, nagpaluto naman si Brian ng masarap na agahan. Matapos kumain, ay nagtungo ng dalawa sa dalampasigan na nasa harap ng kanilang rest house. Sa likod nito ay naroon ang naglalakihang swimming pool. Pero mas gusto ni Samantha na maglangoy sa dagat. Naglatag ng picnic mat si Brian at saka inayos sa mga dala nilang pagkain at inumin. May baon din sila mga sariwang prutas tulad ng pinya, mangga at pakwan. Hintayin mo ako! Sigaw ni Brian kay Samantha na ngayon ay nagsisimula ng lumusong sa tubig. Bilisan mo na dyan! Ang ganda dito, malinaw ang tubig! Natatawan sagot ni Samantha. Mabilis lang ang tinapos si Brian ang ginagawa at tumatakbo na sumusunod sa asawa. Nilangoy niya ang kinaroroonan ni Samantha at ikinulong ito sa kanyang mga bisig. Ano ba, bitawan mo nga ako? Kinikilig na piksi ni Samantha na biglang nakaramdam ng kakaiba sa yakap ng kanyang asawa. Pwede bang ganito na muna tayo kahit sandali? Pakiusap naman ni Brian. Hindi na kumontra si Samantha. Sa halip, ninamnam na lang niya ang init na nagmumula sa kanilang mga katawan. Sana, noon pa natin sinubukang bigyan ng tiyans ang isa't isa. Hindi sana nasayang 1 taon natin bilang mag-asawa. Maya-maya ay wika ni Brian. Okay lang yun. Ang mahalaga, heto na tayo ngayon. Sagot naman ni Samantha bago naglapat ang kanilang mga labi. Pagkatapos sa ilang araw na bakasyon, mas nakilala ni Samantha at Brian ang isa't isa at mas lalo pa nilang ninais na mas lumalim ang kanilang relasyon. Bye, thank you sa pagkatid. Paalam ni Samantha kay Brian matapos siya nitong alalayan pababa ng kotse. Nakabalik na sila ng lungsod pagkatapos ng ilang araw nilang bakasyon sa Batangas. At ngayon nga ay balik trabaho na ulit silang dalawa. You're welcome. At dapat masanay ka na dahil araw-araw ko na itong gagawin. Thank you. Sandaling naglapat ang kanilang mga labi bago tuluyan tumalikod si Samantha. Hinintay muna ni Brian makapasok sa loob ang asawa saka siya umalis. Pagpasok pa lang ni Samantha, sinalubong na agad siya ng kanyang mga kaibigan. Anong meron? Blooming ka yata ngayon. Malaki ang ngiti at titig na titig kay Samantha na komento ni Melanie. Kayo talaga lahat na lang napapansin niyo. Kunuway na iinis naman na sagot ni Samantha. Hoy, excuse me lang ha. Nakita kaya namin yon. Mataray na sagot ni Melanie saka pinahaba ang uso. Napapangiti na napailing na lang si Samantha sa ginawa ng kaibigan. Ang alin? Pagkakaila pa rin niya. Ah, ganon. Maang-maangan ka pa ha. Magkwento ka na girl. Ano nangyari sa ilang araw niyong bakasyon? Patuloy sa pang-intrigan tanong ni Melanie. Well, masaya. Nag-enjoy kami. Nakangiting sagot ni Samantha. Eh bakit parang kakaiba ang mga ngiti mo ngayon at yung mga mata mo parang tumatawa rin? Huwag mo sabihin,
Nadiligan ka na? Hirit naman ni Dylan. Hoy, ano ba tumigil nga kayo, nakakahiya? Saway ni Samantha sa mga ito. Wala nakakahiya dahil mag-asawa naman kayo. Ang nakakahiya ay kung kinakalantari mong asawa ng iba. Nakairap na sagot ni Melanie. Nagpatuloy sa pangungulit ang mga kaibigan ni Samantha. Natigil ang mga ito na magsimula na silang mag-photoshoot. Nang sumapit ang lunch break, umorder ng pagkain si Samantha sa kilalang resto at dinala iyon sa opisina ni Brian. Hi! Nakangiting bati ni Samantha kay Brian. Naabutan niya itong subsob sa trabaho. Agad naman itong nag-angat ang tingin at matamis ang ngumiti na makita siya. Busy ka? Tanong ni Samantha. Medyo, may tinatapos na lang ako report. Ganun ba? Nagdala ako ng pagkain. Gusto ko sana sabay tayo mag-lunch. Oh, sure. Tapos na rin naman ako dito. Sagot ni Brian bago sinara ang laptop. Saka lumapit kay Samantha at niyakap ito. Ang sweet naman ng asawa ko. Sus, maliit na bagay lang to. Sagot ni Samantha at nagsimula ng ayusin ang mga dala niyang pagkain. Mukhang masarap ang mga yan ah. Maya-maya pa ay sabay nang kumain ng dalawa habang masaya nagkukwentuhan. Pero dahil may mga photoshoot si Samantha, kaya pagkatapos silang kumain ay umalis rin siya. Dumaan ang mga araw at mas naging masaya ang pagsasama ni Samantha at Brian. Unti-unti na rin nilang minahal ang isa't isa at pareho na silang naglulook forward para sa mas ikakaayos ang kanilang pagsasama at pagbuo ng pamilya. Ilang beses na ring may nangyari sa kanila at walang pinagsisisihan si Samantha. Hanggang isang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang magaganap. Mag-ingat ka, bili ni Samantha kay Brian pagkababa niya sa kotse nito. Salamat. Ikaw din, mag-ingat ka palagi. Tawagan mo lang kung may kailangan ka ha. Siya nga pala, susunduin kita mamayang lunch. Sagot ni Brian. Okay, hihintayin kita ha. Kinikilig naman ang wika ni Samantha. Kinabig ni Brian ang ulo ng asawa para halikan sa labi. Ang hindi nila alam, isang pares lang nagbabagang mga mata ang kanina pang nanonood sa kanila. Uy, blooming na naman siya. Pangaalas ka ni Melanie kay Samantha. Puro kabiro. Sagot ni Samantha sa kanilang pasan ng kaibigan dahil alam niyang hindi siya nito tatantanan. Pero bago pa man siya nakapasok sa kanyang dressing room, isang malakas na sampal ang bumungad sa kanya. Hindi pa siya nakahuma dahil sa labis sa gulat ay hinila na rin ni Eunice ang kanyang buhok. Shock si Samantha at hindi magawan lumaban. Ano ang problema mo? Bitawan mo nga ako! Galit na utos si Samantha sa babae nang makabawi sa pagkagulat. Ikaw ang problema ko! Mag-aagaw ka malandi! Galit na sagot ni Eunice. Napatakbo naman palapit sa dalawa si Melanie na marinig ang kaguluhan. Ano nangyayari dito? Hinihingal nitong tanong habang palipat-lipat ang tingin sa dalawa. Pero walang sumagot sa kanya. Wala akong inagaw sa'yo at hindi rin ako malandi. Ikaw ang malandi dahil kinakalantari mong asawa ko. Sagot ni Samantha saka gumanti ng sabunot kay Eunice. Sinubukan silang awatin ni Melanie pero hindi ito nagtagumpay kaya wala itong nagawa kundi tawagan si Brian. Kasalang kayo sa papel. Hindi ka niya minahal. Ako ang mahal niya pero dahil malandi ka, inagaw mo siya sa akin. Umiiyak na sumbat ni Eunice. Wala akong inagaw sa'yo at huwag mong maliitin ang kasal namin dahil yung papel na sinasabi mo, pwede nung baguhin ang buhay mo kung gugustuhin ko. Galit na sagot ni Samantha. Nagpatuloy sa pagsasabunutan ng dalawa at iyon ang naabutan ni Brian na hindi pa nakakalayo kaya ganito nakabalik nang tumawag si Melanie. Bitawan mo asawa ko, Eunice! Dumagundong ang galit na boses na utos ni Brian sa babae. Agad naman na naghiwalay ang dalawa. Anong ginagawa mo? Galit ulit na tanong ni Brian sa babae. Sa kanilapitan si Samantha at niyakap. Ang babae niyan ba ang dahilan kaya ayaw mo na sa akin? Naiiyak na tanong ni Eunice. Ano bang pinagsasasabi mo? Asawa ko siya at mahal ko siya kaya siya lagi kong pipiliin. Seryosong sagot ni Brian. Kikiligin na sana si Samantha pero naudlot yun na marinig na nagsabi si Eunice. Pero ikaw mismo nagsabi sa akin na ayaw mo sa kanya, na kinasalang kayo dahil yun ang gusto ng mga magulang niyo.
Sabi mo pa nga, kasal lang kayo sa papel. Diba? Nakalimutan mo na ba? Tumahimik ka. Hindi kita mahal at kahit kailan hindi kita minahal. Ginagawa mo lang to para masira kami ng asawa ko. Fuck buddy lang kita at hanggang doon lang yon. Galit na sagot ni Bryle. Napatakip sa kanyang bibig si Melanie na hindi makapaniwala sa narinig. Si Samantha naman ay hindi na nagulat sa nangyayari. Bigla namang namula sa hiya si Eunice. Mas lalo pa itong napahiya na makitang marami nakarinig sa sinabi ni Bryle. Ang kapal na mukha mo! Pinaasa mo lang ako! Sagot nito, saka sinampal ng malakas si Bryle na ikinasinghap ng mga taong naroon na nakakakilala sa lalaki. Namumula mukha at leeg na nilapitan ni Bryle si Eunice. Natatakot na umatras naman ito, pero mabilis na nahawakan ni Bryle ang braso nito. Wala kang karapatan saktan ng asawa ko at sampalin ako na parabang ang linis-linis mo at ikaw biktima dito. Dahil kung may biktima dito, ang asawa ko yun. Hindi ka ba nahihiya na ipagkalandakan sa lahat na pumatol ka sa lalaki may asawa? Sa bagay, kung sino-sino na rin namang matatandang may perang pinatulan mo, kapalit ang karangyaan ng pamilya mo. Akala mo siguro hindi ko malalaman na ginagamit mo ang katawan mo para mahumaling ako sa'yo. Dahil umaasa ka na isasalba kong palugin yun ng negosyo. Wala akong alam sa sinasabi mo. Talaga, sa oras sa ipahiya at saktan mo ulit ang asawa ko, hindi ako magdadalawang isip. Ilubog ang kumpanya ng mga magulang mo. Banta ni Bryle. Huwag mo gagawin yan. Maawa ka. Pangako hindi na ito mauulit. Basta huwag mo lang idamay ang kabuhayan namin. Naiiyak na pakiusap ni Eunice. Biglang nawala ang kanina lang ay matapang at mapagmataas itong anyo. Hindi ako magdadalawang isip na gawin yon. Oras na malaman kong ginugulo mo pang asawa ko. Oo. Sagot ni Eunice at saka nagmamadaling umalis. Nang makita ni Bryle na may ilang palihim na kumukuha ng video sa nangyari, matapang na hinarap niya mga ito. Burahin niyo yan. Oras na lumabas sa social media nangyari ngayon. Sisiguruhin kong mananagot ang sino man nagpakalat ito. Galit na banta ni Bryle. Kanya-kanya namang baba ng cellphone ng mga staff at ilang modelo. Tumalikod na si Samantha para pumasok sa kanyang dressing room nang hinabol siya ni Bryle. Magpapaliwanag ako. Pakiusap niya. Pero dalawang sampal na nakuha niyang sagot mula kay Samantha. Samantha, please. Pakinggan mo naman ako. Natataranta na pakiusap ni Bryle na makitang galit sa mga mata ni Samantha. Ilan pa? Ilan pa sa mga naging babae mo lalapit sa akin at manggugulo? Ilan pa sa kanilang tatawagin ako mga agaw? Nanggagalaiti na tanong ni Samantha. Wala na, promise. Sinungaling. Nagsasabi ako ng totoo, Samantha. Maniwala ka. Paano ka nakakasiguro na wala na manggugulo sa akin? Nanunukat na tanong ni Samantha. Dahil wala naman talaga akong naging babae. Puro fling ko lang sila. Hindi ako nakipagrelasyon tulad ng iniisip mo. Paliwanag pa ni Bryle. Sinungaling ka? Anong tawag mo sa inyo ni Eunice? Lalo pa nanggagalaiti sa galit at sagot ni Samantha. Sorry, pero naging sex body ko siya. No string attached kaya hindi ko alam kung bakit nanggugulo siya sa atin. Umalis ka na muna. Ayaw muna kitang makita. Huminga ng malalim si Bryle, saka nagsusumamo na tumingin sa asawa. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero susunduin kita mamaya. Sagot ni Bryle, saka laglagang balikat o umalis. Agad namang pumasok si Dylan at Melanie para damayan ang kaibigan. Girl, tahan na. Awat ni Melanie kay Samantha na makita itong umiiyak. Akala ko okay lang sa akin. Okay lang sa akin na may iba siya pero masakit pala. Sumbong ni Samantha. Mahigpit naman niyakap ni Melanie ang kaibigan. Ganyan talaga ang love. Minsan nakakasakit. Ewan ko ba naman kasi kung bakit pinalipas yung 1 taong in denial kayo sa nararamdaman nyo. Ala ko totoo siya sa akin eh. Totoo naman talaga siya sa'yo, girl. Mahal ka ng asawa mo. Alam mo, kasalanan lang naman ni Eunice sa lahat nito eh. Hindi kasi niyo matanggap na okay na kayong dalawa. May kasalanan din si Bryle kung sana hindi niya pinatulan si Eunice. Hindi natin siya masisisi. Lalaki siya at may pangangailangan din na si Eunice ang nakapagbigay sa kanya. Hindi sumagot si Samantha at hinayaan ang sariling umiyak para maibsan ang bigat na nararamdaman. Dumaan ang mga araw. Nagpatuloy sa panunuyo sa kanyang asawa si Bryle pero hindi pa rin ito hinaharap ni Samantha.
Hindi na rin siya umuwi sa kanilang bahay at piniling makituloy muna kay Melanie. Girl, kailan mo ba balak umuwi? Isang umaga at tanong ni Melanie. Bahala na. Matabang na sagot ni Samantha at hindi inalis sa mukha sa pagkakasubsob sa unan. Hindi naman pwedeng ganito na lang kayong mag-asawa. Siguro naman oras na para harapin mo si Bryle. Hindi pa ako handang makita siya. Ay nako, kailan ka ba magiging handa? Kapag nakahanap na siya ng iba? Biglang napabilikwas ng upo si Samantha sa narinig. Lihim naman napangiti si Melanie. Paano? Alis na ako. Ikaw na munang bahala dito ha. May pagkain sa kusina, kumain ka na lang. Maya-maya ay paalam ni Melanie. Lumipas ang kalahating oras at muling bumukas ang pinto ng kanyang silid. Sa pag-aakalang si Melanie ito, kaya hindi nag-abalang bumangon si Samantha. Pero ilang segundo nang lumipas, ay hindi pa rin ito nagsasalita. Kaya napilitan siyang mag-angat ang mukha at doon tumambad sa kanyang harapan si Bryle. Medyo mahaba na ang buhok at bigote. Kapansin-pansin din ang pagpayat nito at mukhang laging kulang sa tulog. Anong ginagawa mo dito? Ano pa ba dapat kong gawin para umuwi ka sa atin? Mabigat ang boses sa tanong ni Bryle. Ayoko nang umuwi. Naalala ko lang lahat ng ginagawa mo noon sa tuwing nakikita kita. Malamig na sagot ni Samantha. I'm sorry. Please, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para patunayan ang sarili ko sa'yo. Umiiyak na pakiusap ni Bryle. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Samantha nang makita mga luha nag-uunahang pumatak sa mga mata ng asawa. Sa tindi ng nararamdamang emosyon, hindi na siya nakapagpigil na yakapin ito. Ang kaninang tahimik na pagluha ni Bryle ay nauwi sa hagulgol. Mahal na mahal kita. Sorry sa mga kasalanan ko sa'yo. Pagsusumamo nito. Mahal din naman kita eh. Kaya nga nasasaktan ako tagsiselos. Nakangusong sagot ni Samantha. Ayusin na natin to. Ayoko na nagagalit ka sa akin na matagal. Ayoko rin na hindi ka kasama. Sunod-sunod ang ginawang pagtango ni Samantha. Parang may kung anong mahina ang nag-alis ng lahat ng sama ng loob na nararamdaman niya. Pagkatapos nilang mag-usap na maayos, sumama na si Samantha kay Bryle pauwi sa kanilang bahay. Nagulat pa siya na makita doon si Raul. Anong ginagawa ni Kuya Raul dito? Tanong niya kay Bryle. Pinabalik ko siya. Nalaman ko na wala pa rin siyang trabaho dahil nag-back out yung narecommend mo sa kanya. Alam mo, ibig sabihin, hindi pa man natatapos si Sam ang kanyang sasabihin ay sumingita si Bryle. Inamin ni Dylan at Melanie sa akin lahat. Si Menard, binigyan ko siya ng posisyon sa kumpanya. Nalaman ko kasi na pinsan pala siya ni Dylan at ginamit ito siya para magselos ako. Seryosong wika ni Bryle. Bigla namang kinabahan si Samantha at nahihiyang nagbaba ng tingin. In fairness, effective ang ginawa niyo. Dahil doon, kaya takot ako maagaw ka sa akin ng iba. Pag-amin ni Bryle. Sorry. Tanging na usal ni Samantha. Okay lang. Yun nga naging wake-up call ko para mas pahalagahan ka. Salamat. Mahalaga ka rin naman sa akin eh. Salamat din dahil may malasakit ka na sa mga tao sa paligid mo. Simula ngayon, aayusin ko ng pakikitungo sa mga tauhan natin. At lahat ng gusto mo, yun ang susundin ko. Totoo ba yan? Hindi makapaniwala na tanong ni Samantha. Oo naman. Natatawan sagot ni Bryle bago pinisilang pisngi ni Samantha. Lumipas ang ilang linggo na masaya na ang pagsasama ni Bryle at Samantha. Araw-araw niyang pinaparamdam sa babae kung gaano niya ito kamahal. At ganoon din naman sa kanya sa Samantha na tuluyan ng ginampanan ang pagiging may bahay. Isang gabi, abala ang lahat sa bahay ni Bryle at Samantha. Maraming pagkain na nakahanda sa hapag. Meron ding mga mamahaling alak at iba pang inumin sa mesa. Sa kanilang harapan ay naroon ang kani-kanilang mga magulang. Ano bang meron at pinatawag niyo kami? Tanong ng ina ni Bryle si Esperanza. Siya nga naman, ano bang meron at biglaan yata ito? Tanong naman ng ina ni Samantha na si Susan, habang ang kanilang mga ama naman ay abala sa pag-uusap tungkol sa mga negosyo ng pamilya. Nakangiting tumingin sa Samantha sa asawa bago sumagot sa dalawang ginang. Ipinatawag po namin kayo dahil may mahalaga kaming sasabihin sa inyo. Sagot ni Samantha. Biglang nawala ang ngiti sa labi ng dalawang babae
Saka seryosong hinarap si Samantha ng kanyang ina. Anak, kung tungkol na naman ito sa pakikipaghiwalay mo kay Brian, I'm sorry pero hindi ko yun maibibigay sa'yo. Saad ng ginang saka tumingin sa katabi na tila humihingi ng pasensya. Ma'am, mas mabuti siguro kung pakikinggan niyo muna ang gusto kong sabihin. Sambit niya. O sige, ano pang sasabihin mo anak? Baling ulit ni Susan kay Samantha. Buntis po ako, ma'am. Masayang wika ni Samantha. Nasisiyahan namang ipinulupot ni Brian ang kanyang braso sa bewang ng asawa, habang ang dalawang ginang naman ay napanganga at parehong gulat na gulat. Tama ba ang narinig ko? Buntis ka? Duet na tanong ng dalawang ginang. Sunod-sunod na tumango sa Samantha, kaya tuwan-tuwa ang mga ito. At iyon din ang dahilan, kaya nakuha nilang atensyon ng kanilang mga ama. Buntis? Sinong buntis? Tanong ng ama ni Samantha. Itong anak natin, buntis na raw. Masayang sanggot naman ni Susan. Masaya ako para sa inyo anak. Congrats sa inyong dalawa. Saad ang matandang lalaki. Thank you, Dad. Tignan mo nga naman. Parang kailan lang ayaw niyo sa isa't isa. Pero tignan niyo ngayon at magkakaanak na kayo. Hindi talaga kami nagkamali ni kumpare sa desisyong ipakasal kayo. Masaya at may halong panunukso na wika naman ng ama ni Brian na sinundan ng tawanan. Dad, mahal ko po si Samantha at nagmamahalan kami. Sagot ni Brian. Tama po si Brian. Matagal na po naming mahal ang isa't isa. Susog naman ni Samantha na mas ikinatuwa ng kanilang mga magulang. Masaya kami kung ganun. Ano pang hinihintay natin? Saad ng ama ni Samantha saka tinaas ang hawak na baso na may lamang alak. Para sa masayang pagsasama niyong mag-asawa at para sa inyong magiging anak. Cheers! Saad naman ng ama ni Brian. Cheers! Sabay-sabay nilang sigaw saka pinagdikit ang kanika nilang baso. Masaya nilang ipinagpatuloy ang selebrasyon. Malalim ng gabi na magpaalam ang dalawang pareha na uuwi na. Si Samantha at Brian naman ay agad na ring nagtungo sa kanilang silid. Magpahinga ka na. Baka makasama kay baby kung magpupuyat ka pa ng husto. Wika ni Brian na naabutang gising pa rin si Samantha. Sabay na tayong matulog. Sure, naglalambing na naman ang mahal ko. Sagot ni Brian saka niyakap si Samantha. I love you. Bulong ni Samantha saka sumubsob sa dibdib ng asawa. I love you too. Mahal na mahal ko kayo ng baby natin. Buong puso na sagot ni Brian saka marang hinaplos ang impis pantiya ni Samantha. Sa pagdaan ng mga araw, walang ibang ginawa si Brian kundi iparamdam sa asawa ang kanyang pagmamahal. Excited na rin sila sa pagdating ng kanilang unang anak. Ganon din ang kanilang mga magulang. Tuluyan ang huminto si Samantha sa kanyang trabaho at nag-focus na sa kanyang pamilya. Kung minsan, ang arranged marriage ang nagiging tulay para bigyan ng puwang ang dalawang puso na parehong sabik sa pagmamahal. Dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!